Ang daya mo. Binigay ko na nga sa yung padala ng asawa ko eh. Eh, kung yun ang gusto mo, edi simulan na natin. Hindi madali ang trabaho ko sa ibang bansa kung alam mo lang. Lahat ng perang binigay mo sa kabit mo, pinaghirapan ko yun. At hindi para sa iyo yun. Para sa mga anak ko yun. Pamangkin. Pinatawag mo raw ako. Opo, tito. Tingnan mo po. Tayo yung restaurant ng pinakamataas ang ratings dito sa ibang bansa. Alam mo, pamangkin, dahil sa iyo yan, napakasipag mo. Tito naman, alam mo ikaw yung swerte dito sa negosyo ko. Kasi dahil sa kapansanan mo, dahil sa mga kababayan natin mga Pilipino, bumabalik sila dito. Dahil sa sipag mo, kahit ganyan yung katayuan mo. Dahil yan dito, may bonus ka sa akin. Para sa akin ba talaga to? Opo, tito. Para yan sa lahat ng mga pagod mo dito sa ibang bansa. Pamangkin, may gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Ano naman po yun, tito? Kulang po ba? Hindi. Hindi pamangkin. Kasi gusto ko na kasi umuwi muna ng Pilipinas. Bakit naman po? Kasi nag-aalala ako sa mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit. Tito, bakit ka naman nag-aalala? Nagpapadala ka naman buwan-buwan. Oo, pamangkin. Alam ko. Pero iba talaga yung paramdam ko eh. Baldog? Ay, Baldog, tingnan mo oh. Nagpadala na yung asawa ko. Sigurado ka? Ba, ang dami yata. eh di siguro naman papayag ka na sa gusto ko niyan. Sabi ko na nga ba eh. Ang daya mo. Binigay ko na nga sa yung padala ng asawa ko eh. Eh, kung yun ang gusto mo, edi simulan na natin. Kuya, may pagkain na ba? Wala pa eh. Oh, bakit? Asan ba si mama? Di ko rin alam eh. Bakit? Araw ngayon ang padala ni Papa. Hintayin na lang natin siguro si Mama tol. Gising ka na pala. Ikaw ba naman pinagod? Sabi ko sa'yo eh, alam mo, basta merong ganito, kahit araw-araw pa tayo. Kuya, paano yan? Gutom na talaga ako. Ayun na pala si Mama eh. Oh, ano tinitingin-tingin nyo? Ma, di ba nagpadala na si Papa? Anong nagpadala? Wala na! Pinabayaan na tayo ng papa nyo. Hindi yan totoo! Ma, pati pag-aaral namin nahintuin dahil kay Papa. Sana na lang pala hindi na siya naging Papa namin. Oh, Saklay, kamusta pagiging OFW? Ayun, medyo mahirap. Ano, mayaman na ba? Grabe ka naman. Hindi porke OFW, mayaman agad pag uwi. Uy, si Papa! Oy mga anak, Uy pa! saan pumunta yung kapatid mo? Pa, akin na po muna yung bag niyo. Pasok na po muna tayo sa loob. Salamat anak. Pa, pasok po muna po yan. Anak, ang mama mo. Wala pa po si Mama pa eh. Saan nagpunta ang mama mo? Yan na po pala. Pabigla-bigla ka ata uwi mo. Jonah. Nag-aalala lang ako sa mga bata. Ba't ka mag-aalala sa amin, Papa? Di ba pinabayaan mo nga kami? Anak, ano pinabayaan? Papa, sabi ni Mama, di ka na daw nagpapadala.
Yan tuloy, hinto kami sa pag-aaral. Ano, Jonah? Ano hindi nagpapadala? Nagpapadala ako buwan-buwan na. Tama na yan! Ma, alam ko yung totoo. Anong alam mo, anak? Pa, si mama may kabet. Baldog. Nandiyan ka na pala. Baka nasundan ka ng mga anak mo, ha? Hindi. Nagpadala na yung asawa ko. Ito para sa'yo. Ayos, Para makabili ka ng mga gamit mo. Alam mo, pag ganito ng ganito, hindi tayo maghihiwalay. At saka, yung asawa mo na yun, hayaan mo na siya magtrabaho sa ibang bansa para nagkakaroon ako ng pera. Ano? Tara, sa Tara. bahay. Jonah, totoo ba sinabi ng anak mo? Oo, Saklay. Mas pinili mo magkaibang bansa kaysa kasama ako. Jonah, nag-ibang bansa ako para sa'yo. At para sa mga anak natin. Anong para sa akin? Anong para sa amin? Para sa sarili mo, kaya ka umalis. Ano para sa akin, Jonah? Palagi ako nagpapadala sa inyo ah. Halos lahat binadala ko. Hindi na nga ako nakaipon. Ma, nagsinungaling ka sa amin? Jonah, hindi madali ang trabaho ko sa ibang bansa kung alam mo lang. Lahat ng perang binigay mo sa kabit mo, pinaghirapan ko yun. At hindi para sa iyo yun. Para sa mga anak ko yun. Dahil sa ginawa mo sa akin, hindi na kita kailangan sa mga mamahay ko. Lumayas ka na.